Alam mo ba na ang barangay ang pinakamaliit ngunit pinakamahalagang unit ng gobyerno sa Pilipinas? What? Dito nagsisimula ang maraming serbisyo ng pamahalaan, mula sa pagresolba ng mga away hanggang sa mga proyekto para sa komunidad. Pero paano nga ba talaga ito gumagana? Alamin natin. Pero bago ang lahat, kung bago pa lang kayo sa aking channel, maaari hingin ang iyong pag-follow at paki-like and share rin sa aking video para sa mas marami pang documentary content. Huwag mo rin kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Ang barangay ang pinakamaliit na political unit sa Pilipinas. Dito unang lumalapit ang mga mamamayan kapag may problema, nangangailangan ng dokumento o gustong makilahok sa mga programa ng pamahalaan. Bawat barangay ay may sariling mga opisyal na inihahalal ng mga residente upang pamunuan at paglingkuran ang komunidad. Sa pangunguna ng punong barangay, katuwang niya ang 7 kagawad sa paggawa ng mga ordinansa at resolusyon para sa ikabubuti ng komunidad. Kasama rin ang Sangguniang Kabataan o SK na kumakatawan sa kabataan at nangunguna sa mga programang pangkabataan. May barangay treasurer na nangangasiwa sa pondo at barangay secretary na nagtatala ng mga mahahalagang dokumento at record. Maraming responsibilidad ang barangay. Una, pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Ikalawa, paglilinis ng kapaligiran at tamang pamamahala ng basura. Ikatlo, pagpapatupad ng mga lokal na ordinansa. Ikaapat, pagsasagawa ng barangay assembly kung saan maaaring malaman ng publiko ang mga proyekto at gastusin ng barangay. At higit sa lahat, pagbibigay ng agarang serbisyo sa mga residente. Bago umabot sa korte ang maraming alitan, dumadaan muna ito sa lupong tagapamayapa. Layunin nitong pagkasunduin ang magkabilang panig upang maiwasan ang magastos at matagal na proseso sa hukuman. Ito ang isa sa pinakamahalagang tungkulin ng barangay sa pagpapanatili ng kapayapaan. Ang pondo ng barangay ay nagmumula sa bahagi ng pambansang buwis na ibinabahagi sa mga lokal na pamahalaan, pati na rin sa iba pang legal na pinagkukunan ng kita. Ginagamit ito sa mga proyekto, serbisyong pangkalusugan, kalinisan, seguridad, disaster preparedness, at iba pang pangangailangan ng komunidad. Ang barangay ang unang tumutugon sa pangangailangan ng mamamayan. Dito nagsisimula ang tunay na serbisyo publiko. Kapag maayos ang pamamahala sa barangay, mas nagiging maayos din ang buong bayan at maging ang bansa. Ngayon, alam mo na kung paano gumagana ang barangay government. Kung may natutunan ka, i-share ang video na ito upang mas marami pang Pilipino ang maging mulat sa kung paano gumagana ang ating pamahalaan. Dahil ang pagbabago ay nagsisimula sa isang maayos, aktibo at responsableng barangay. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-like, follow at subscribe para sa mas marami pang educational documentaries tungkol sa Pilipinas.